Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ikaapat na kabanata ng Lukas. Basahin natin ang pagtukso kay Jesus. Umalis si Jesus sa Jordan na puspos ng banal na espiritu at dinala siya ng espiritu sa ilang. Doon ay tinukso siya ng dyablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain sa buong panahong yun, kaya gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng dyablo, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito." Pero sinagot siya ni Jesus, "Sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao." Naranasan ni Jesus ang pagtutukso na nararanasan nating lahat. Sa unang pagtutukso ng kaaway, sinabi nito na gumawa si Jesus ng tinapay mula sa bato para mapawi ang gutom na nararamdaman. Ang tugon ni Jesus ay mula sa ika-8 kabanata ng Deuteronomio na nagsasabi, ang tao ay nabubuhay sa bawat salita na nagmumula sa Diyos. Kapatid, ang pagsunod sa salita ng Diyos ang totoong nagbibigay ng buhay sa tao. Ang buhay na tinutukoy natin dito ay hindi ang buhay sa mundong ito na may katapusan, ngunit ang buhay na ibinibigay kapag sumunod tayo sa salita ng Diyos. Ito ang buhay na walang hanggan. Sa ating nabasa, maaari nating tanungin kung ano naman ang masama na gumawa ng tinapay si Jesus, ganong nagugutom naman siya. Kailangan nating kumain para mabuhay sa mundo. Ngunit, huwag nating isantabi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos para lamang makakain tayo sa araw-araw. Ang tuksong ito ay nasa atin sa lahat ng oras ng ating buhay. At sa ating kagustuhang gumanda ang ating buhay, natutokso tayong magsinungaling, magkunwari, magnakaw, para makaangat lamang sa ating kabuhayan. Huwag nating pabayaang manaig ang sariling kapakanan at isantabi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa pagkakataong ito, kalooban ba ng Diyos na gamitin ni Jesus ang kanyang kapangyarihan para gumawa ng tinapay para sa kanyang sariling kapakanan? Hindi ba't ang kanyang pag-aayuno ang kalooban ng Diyos? Tinuturuan tayo ni Jesus na kahit na mayroon tayong kakayahan at kahit tayo ay nahihirapan, kailangang mangibabaw ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Basahin natin. Dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar at sa isang iglap ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo. At sinabi ng dyablo kay Jesus, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at karangyaan ng mga kahariang ito, dahil ipinagkatiwala sa akin ang mga yan at maibibigay ko sa kanino mang gusto ko. Kaya kung sasambahin mo ako, mapapasa iyo ang lahat ng yan." Pero sumagot si Jesus, "Sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lang ang dapat mong paglingkuran." Sa pangalawang pagtutukso, ginamit niya ang kagustuhan ng maraming tao na maghari sa mundo, kapalit ng pagtalikod sa Diyos Ama at pagsamba sa kaaway. Ang tugon ni Jesus ay mula sa ika-20 kabanata ng Exodus sa 10 kautusan na ibinigay ni Moises na nagsasabi, "Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin." Para sa atin, ang puso ng tao ay sadyang makasalanan at makasarili.
Lahat tayo ay natutukso sa kapangyarihan dito sa lupa. Sino sa atin ang hindi nagnasa ng ganitong kapangyarihan para masunod ang lahat ng ating iniuutos, para makuha ang lahat ng ating magustuhan? Ngunit ang ganitong kapangyarihan ay pansamantala lamang at may mabigat na kabayaran. Aanhin natin ang ganitong kapangyarihan sa pagdating ng oras ng ating kamatayan. Katulad sa unang panunukso, inuudyok tayong unahin ang ating sarili kaysa sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos Ama. Sa ikalabing-anim na kabanata ng Mateo, ito ang sabi ni Jesus. Ano ba ang mapapala ng tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang buhay? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Pagkatapos nating magpakasasa sa kapangyarihang ito ng ilang taon, sa ating kamatayan ay susunod naman ang kaparusahan sa ating kaluluwa sa apoy na hindi mamamatay magpakailanman. Pag-isipan natin ito, kapatid. Basahin natin. Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, sa pinakamataas na bahagi ng templo, at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat sinasabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi tumama ang mga paa mo sa bato. Pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Matapos siyang tuksohin ng dyablo sa lahat ng paraan, iniwan siya nito at naghintay ng ibang pagkakataon. Sa pangatlong panunukso ng kaaway, hinihikayat niya na subukan ni Jesus ang katapatan ng makapangyarihang Diyos. Ang tugon ni Jesus ay kinuha sa ika-6 na kabanata ng Deuteronomio na nagsasabi, huwag ninyong susubukin ang Panginoon na inyong Diyos, kagaya ng ginawa ninyo sa Masa. Tinutukoy dito ang mga pangyayari nang humingi ng tubig ang mga Hudyo habang sila ay nasa disyerto papunta sa lupang ipinangako. Kung susunod tayo sa sinasabi ng kaaway, magpapakita lamang ito ng kahinaan ng ating pananampalataya, na kailangan nating patunayan sa ating sarili kung totoo nga ang mga pangako ng Diyos Ama sa atin. Kung iintindihin natin ang pangyayari, para bagang hinahamon natin ang Diyos Ama na tuparin ang kanyang mga pangako. Ganito katuso ang kaaway sa paglalatag ng panunukso na magpapakita ng kawalan natin ng pananalig sa Diyos at sa pagpapatunay na hindi totoong soberanyo ang Diyos. Kapatid, hindi sa lahat ng pagkakataon ay ibibigay ng Diyos ang ating kagustuhan. Kailangan nating makita na lahat ng ating matatanggap ay isang biyaya ng Diyos. Ayon sa kanyang kalooban, ayon sa panahong siya rin ang magtatakda. Hindi tayo ang magsasabi kung ano at kailan ang ibibigay sa atin. Ang Diyos Ama ay tapat. Ang Diyos Ama ay mapagmahal. Ang Diyos Ama ay mapagbigay. Ngunit huwag nating isipin na tayo ang nagtatakda kung ano ang gagawin ng Diyos Ama. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, isabuhay natin ang mga aral na ipinakita ni Jesus sa panunukso ng kaaway. Una, maiukit natin ang kautusan na mahalin ang Diyos Ama ng buong puso, buong isipan, buong kaluluwa at buong lakas. Kung mamahalin natin ang Diyos Ama,
at susunod tayo sa kanyang mga kautusan, mas madaling makita kung ang ating gagawin ay tama o mali, kung ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, basahin natin at pag-aralan ang salita ng Diyos. Ginagamit ng kaaway ang pagbabaluktot ng salita ng Diyos para tayo ay malinlang. At kung di natin alam ang totoong sinasabi ng salita ng Diyos, mapapaniwala tayo sa mga kasinungalingan na sinasabi ng kaaway. Pangatlo, kabisaduhin natin ang salita ng Diyos. At sa pagdating ng mga panunukso, ito ang magiging pansalag natin para hindi tayo magkasala. Matuto tayong pabulaanan ang mga maling paratang ng kaaway at ng mundo. Ipakita at isabuhay natin ang totoong isinasaad ng salita ng Diyos. Pang-apat, aminin natin na tayo ay hindi Diyos. Magpakumbaba tayo, kapatid. Huwag nating pabayaang umiral ang sariling kalooban. Matuto tayong isantabi ang ating sarili at huwag nating ipilit ang ating kagustuhan. Dapat nating maintindihan na hindi ang ating kalooban ang laging mangyayari. Ang Diyos lamang ang nagtatakda kung ano ang mangyayari sa ating buhay, na siya namang ayon sa kanyang kalooban. Ang kaaway ay hindi tumitigil sa kanyang panunukso. Kung tayo ay nagiging matatag ngayon, mag-aantay lang siya ng panahon ng ating kahinaan. Maraming tagasunod ang nadapa kahit na sa mahabang panahon ng pagiging tapat na tagasunod ng Diyos. Marami tayong nababalitaan na pagkalipas ng mahabang panahon ng paninilbihan, dito pa nadadapa at nagkakamali ang ilang tagasunod. Tingnan na lamang natin si Haring Solomon na napakaganda ng simula, ngunit sa huli ay napalayo sa Diyos ng dahil sa panunukso ng mundo. Ganon din ang nangyayari sa mga kilalang tagasunod sa kasalukuyan. Marami na ang mga pinuno ng iglesia ang dumanas ng pagbagsak nang masiwalat ang kanilang mga nakatagong kasalanan. At kung ang mga kilalang naniniwala ay nadadapa, ganun din tayong mga karaniwang tao. Kaya naman pagtibayin natin ang ating sarili. Basahin at pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Paaalalahanan lang natin ang ating sarili na gamitin ang kaalaman na nasa loob nito. Nang sa ganoon ay maging matatag tayo sa harap ng oras ng panunukso. Kumapit tayo sa banal na Espiritu na inihandog sa atin ng Panginoong Diyos para tulungan tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Basahin natin. Sinimulan ni Jesus ang kanyang gawain. Bumalik si Jesus sa Galilea na taglay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pumalat sa lahat ng lugar doon ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at pinuri siya ng lahat. Ituloy natin ang pagbabasa. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Umuwi si Jesus sa Nazaret sa bayang kinalakihan niya. At katulad ng nakaugalian niya, pumunta siya sa sambahan ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa sa kasulatan. Ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito at pagkakita sa bahagi ng kasulatan na kanyang hinahanap, binasa niya ito na nagsasabing, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag
na malaya na sila, at sa mga bulag na makakakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Ang binanggit ni Jesus dito ay mula sa ika-61 kabanata ng Isayas. Narito na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Kaya naman, huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. Ang panahon ng paglapit kay Jesus ay ngayon na. Huwag nating ipagpaliban ang ating pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan sapagkat hindi natin alam kung kailan matatapos ang ating buhay. Tumalima tayo mga kapatid sa ating tagapagligtas. Kung ating babasahin ang ika-61 kabanata ng Isayas, makikita natin na tumigil si Jesus at hindi tinapos ang kabuuan ng nakasulat. Hindi niya sinabi ang mga pinakahuling salita na nagpapatukoy sa kaparusahang nakalaan para sa mga kaaway. Maaari nating sabihin na sinadya ito ni Jesus sa kadahilan ng hindi pa ito natutupad. Alam kasi natin na sa unang pagdating ni Jesus, iaalay niya ang magandang balita at kaligtasan para sa mga maniniwala. Ngunit sa kanyang pagbabalik, ito naman ang panahon ng paghahatol at kaparusahan para sa mga hindi maniniwala. Nawa ay makita natin ang maaaring mangyari kapag pinalampas natin ang pagkakataong ito. Tandaan natin, kapatid, na ang pagsisisi ay nasa huli. Pagkatapos, ibinilot ni Jesus ang kasulatan at isinauli sa tagapag-ingat nito. Umupo siya para magsimulang mangaral. Nakatingin sa kanya ang lahat ng naroon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang bahaging ito ng kasulatan ay natupad na sa araw na ito habang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at humanga sa napakaganda niyang pananalita. Sinabi nila, "Hindi ba't anak lang siya ni Jose?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tiyak na babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili." Na ang ibig sabihin, gawin mo rin dito sa sarili mong bayan ang mga nababalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Walang propetang tinatanggap sa sarili niyang bayan." Sa mga naunang kabanata ng Lukas, nabanggit na may ilang nakakakilala kay Jesus bilang tagapagligtas, katulad ng mga pastol, sina Simeon at ang propetang si Ana. Ngunit mas marami ang hindi nakakakilala sa kanya katulad ng mga tagapagturo ng kasulatan sa sambahan. Ganito din ang mga kababayan niya sa Nazaret. Ang tingin kasi nila kay Jesus ay anak lamang siya nina Jose at Maria at isang hamak na karpentero na lumaki mula sa pagkabata sa harap ng kanilang mga mata. Sa ating nabasa, mukhang may mga nabalitaan silang nagawa ni Jesus sa Capernaum. Ngunit hindi natin ito alam at hindi rin naisulat ni Lucas. Ang paghingi ng patunay kay Jesus ay makikita at mababasa natin sa ating pagpapatuloy na pag-aaral sa aklat ng Lucas. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ang pagkakakilala kay Jesus ay totoong napakahalaga. Ang tingin ba natin sa Kanya ay isang banal na tao? Isang mahusay na tagapagturo? Isang propeta ng Diyos? O ang tingin ba natin sa Kanya ay Siya ang Mesayas, na Siya ang tagapagligtas, na Siya ay anak ng Diyos at Panginoon?
Ito ang tinutukoy sa ikalabing-anim na kabanata ng Mateo. Basahin natin. Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Nang makarating si Jesus sa lupain ng Cesarea Filipos, tinanong niya ang kanyang mga tagasunod, "Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin na anak ng tao?" Sumagot sila, "May mga nagsasabing kayo po si Juan na tagapagbautismo. May nagsasabi ring kayo si Elias. At ang iba naman ay nagsasabing kayo si Jeremias o isa sa mga propeta." Tinanong sila ni Jesus, "Pero sa inyo, sino ako?" Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Pinagpala ka ng Diyos, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na ito, kundi ang aking amang nasa langit." Tanungin natin ang ating sarili, mga kapatid. Ano nga ba ang pagkakakilala natin kay Jesus? Ang tamang pagkakakilala kay Jesus ay isang biyaya ng Diyos Ama sa atin. Walang makakakilala kay Jesus kung hindi ito ipinaalam ng Diyos Ama. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ang ating pagkakakilala kay Jesus ang siyang magtuturo sa atin kung paano tayo mamumuhay sa mundong ginagalawan natin ngayon. Basahin natin. Alalahanin ninyo ang nangyari noong panahon ni Propeta Elias. Hindi nagpaulan ng Diyos sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Maraming byuda sa Israel noon, pero hindi pinapunta ng Diyos si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda na hindi Hudyo sa Sarefat na sakop ng Sidon. Ganyan din ang nangyari noong panahon ni Propeta Eliseo. Maraming tao sa Israel ang may malubhang sakit sa balat, ngunit walang pinagaling ni isa man sa kanila si Eliseo. Sa halip, si Naaman na taga Syria ang pinagaling niya. Nagalit ang mga taong naroon sa sambahan nang marinig nila ito. Nagtayuan sila at ipinagtabuyan si Jesus palabas ng bayan at dinala malapit sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan para ihulog siya sa bangin. Pero dumaan siya sa kalagitnaan nila at iniwan sila. Ipinapahiwatig ni Jesus na ang magandang balita ay hindi lamang para sa mga Hudyo at maipapamahagi rin sa mga hindi Hudyo. Sa mga halimbawa na binigay ni Jesus, 2 hindi Hudyo ang tinukoy niya sa katauhan ng byuda sa Sidon at kay Naaman na Ketongin na taga Syria. Makikita natin dito ang hindi malugod na pagtanggap ng mga Hudyo na mabibigyan din ng kaligtasan ang mga hindi Hudyo. Mataas kasi ang tingin nila sa kanilang sarili at mababa ang pagtingin nila sa mga hindi Hudyo. Ang turing nila ay di sila malinis at hindi karapat-dapat mabigyan ng magandang balita na nagmumula sa Diyos Ama. Ngunit ito rin ang nagpapakita ng dakilang pagmamahal ng banal na Diyos Ama, na kahit mga taong tinuturing na marumi tulad ng mga hindi Hudyo, ay mabibiyayaan din ng magandang balita. Kung ang Diyos Ama ang mag-aalay ng kapatawaran at kaligtasan sa mga hindi Hudyo, bakit kaya hindi ito matanggap ng mga Hudyo na kaparehas lang naman nating mga makasalanan? Sino ba sila na ipagkait ang biyayang ito, na hindi naman nagmumula sa kanila? Kapatid, maiuugnay natin ito sa talinghaga ng di mapagpatawad na utusan sa 18 kabanata ng Mateo.
Basahin natin. Ang taong sinaniban ng masamang espiritu. Mula roon, pumunta si Jesus sa bayan ng Capernaum na sakop ng Galilea. Nangaral siya sa sambahan ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga. Namangha ang mga tao sa mga aral niya dahil nangaral siya ng may otoridad. Doon sa sambahan ay may isang lalaking sinaniban ng masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba para puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na sugo ng Diyos. Pero sinaway ni Jesus ang masamang espiritu. Tumahimik ka at lumabas sa kanya. At sa harapan ng lahat, itinumba ng masamang espiritu ang lalaki at saka iniwan ng hindi man lang sinaktan. Namangha ang mga tao at sinabi nila sa isa't isa, anong uri ang ipinangangaral niyang ito? May kapangyarihan at kakayahan siyang magpalayas ng masasamang espiritu at sumunod sila. Kaya kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing yon. Kilala ng mga masasamang espiritu kung sino si Jesus. At ipinakita dito na nakatakda ang araw ng paghahatol para sa lahat kasama ang mga masasamang espiritu. Hindi man natin alam kung kailan ito mangyayari, ngunit alam natin na darating din ito ayon sa kalooban ng Diyos. Basahin natin. Maraming pinagaling si Jesus. Umalis si Jesus sa sambahan ng mga Hudyo at pumunta sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyenang babae ni Simon, kaya nakiusap sila kay Jesus na pagalingin ito. Nilapitan ni Jesus ang may sakit at iniutos na maalis ang lagnat at nawala ito. Noon din ay bumangon ang babae at pinagsilbihan sina Jesus. Nang palubog na ang araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit. Sari-sari ang sakit nila. Ipinatong ni Jesus sa mga kamay niya sa bawat isa sa kanila at gumaling silang lahat. Pinalabas din niya ang masasamang espiritu mula sa maraming tao. Habang lumalabas ang masasamang espiritu, sumisigaw sila kay Jesus, ikaw ang anak ng Diyos. Pero sinaway sila ni Jesus at pinatahimik dahil alam nilang siya ang Kristo. Ang pagpapagaling ni Jesus sa lahat ng may sakit at nasasaniban ng masasamang espiritu ay isang patunay para sa lahat na siya ang Mesayas ng Diyos, na siya ang tagapagligtas at Panginoon. Basahin natin. Kinaumagahan, maagang umalis ng bayan si Jesus at pumunta sa isang ilang na lugar. Hinanap siya ng mga tao at nang makita siya ay pinakiusapang huwag munang umalis sa bayan nila. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, kailangang ipangaral ko rin ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos sa iba pang mga bayan, dahil ito ang dahilan kung bakit ako isinugo. Kaya nagpatuloy siya sa pangangaral sa mga sambahan ng mga Hudyo sa Judea. Kahit marami ang nakikiusap sa kanya na manatili sa lugar na yon, sinabihan sila ni Jesus na ang kalooban ng Diyos ay ipamalita ang magandang balita sa iba pang mga bayan. Alam nating makakagawa ng mabuti ang pananatili ni Jesus sa lugar na yon, ngunit alalahanin natin ang napag-aralan natin kanina, na dapat nating matutunang isantabi ang ating kalooban at sundin ang kalooban ng Diyos Ama, kahit pa ito si Jesus na anak ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan niyo kaming maintindihan
at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa ikaapat na kabanata ng Lukas. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.